Unahin natin sa Region 1, Ilocos Norte. Dahil si Presidente nagsabi, may katiwalaan ang flood control. Panahon na ni President BBM. Sino ngayon ang binibintangan? Diskaya ang gumawa. Ang mga kontraktor nila sa Ilocos Norte, Diskaya rin eh. Paano tayo maniniwala ngayon sa mga pinagsasabi ng mga iniimbestiga? Mga kontraktor nila, maraming kumpanya sa Ilocos Norte lang. St. Matthew General Contractor and Development Corporation, 962 million plus, almost a billion. St. Gerard Construction General Contractor and Development Corporation, 608 billion. Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation, St. Timothy Construction Corporation. Apat ito sa Ilocos Norte. Paano nila hindi alam ito? Probinsya niya ito. Paano tayo maniniwala ngayon sa Presidente? Sila ang kontraktor nila eh. Ba't pa ibisigan nyo na muna yun? Andun na natakalukuhan. So kung antayin natin ang Senado, ano pa yan eh, tatagal pa. Diretso na lang to. At ang suggestion ko lang, huwag na natin pahirapan ang taong bayan. Yung rally, baka may manggulo pa. Ang pakiusap ko lang, it will be a peaceful revolution about corruption. Ang mga kabataan at mga estudyante ang mag-lead ang revolution na ito. This is not for ourselves, this is for the future of our children. Mga kabataan, pabayaan natin sila. Sila mag-lead itong revolusyon para matanggal ang graft and corruption. Ang suggestion ko lang, ayaw ko kung papayag sila. Huwag na tayo magpunta sa kalye, baka guluhin pa nila. High school and colleges, pero yung mga nasa kindergarten, yung mga elementary, tuloy ang pag-aaral. Hinto muna sila hanggat di bumababa lahat ng mga korap sa gobyerno. Ngayon, kung ayaw nila mag-resign, sila nagpapahirap sa mga estudyante. Kaya nakikiusap ako sa mga kabataan, mga student leaders, tumayo kayo dahil karapatan nyo to, dahil kinabukasan nyo to. Hindi po para sa amin, tumutulong lang po kami rito sa inyo. Ang mga opisyal naman, mga military and police, generals, mga officials, pabayaan niyo po yung mga anak nyo sumama sa protesta ng korupsyon. Huwag niyo silang pigilin para walang gulo. So yun po ang aking suggestion sa mga kabataan. Huwag na lang silang pumasok muna, magbakasyon muna sila. Kung hindi alis, ano natin yung... Paalala ko lang, education is very important. Pero anong kinabukasan nila, 17 trillion ng utang ang Pilipinas, utang pa sila. Saan napupunta? Sa korupsyon. Yun lang po pakiusap ko. Babayaan natin ang mga kabataan, mga student leaders, sila mag-lead itong revolusyon ng korupsyon. Gaano kayaman si Senator Jinggoy Estrada? Si Senator Jinggoy Estrada, anak na ng corruption probe sa gobyerno, lumutang ang usapin tungkol sa umano'y lavish lifestyle ni na House Speaker Martin Romualdez at Congressman Zaldy Co. Ayon sa source ng bilyonaryo, bumili si Romualdez ng 2 Gulfstream private jets mula sa negosyanteng si Lucio Tan. Ang isa raw ay pre-owned G150 na nagkakahalaga ng hanggang $8 milyong, habang ang isa naman ay G550 na posibleng umabot sa $35 milyong o halos 2.6 na bilyong piso. Nakapark daw ang mga aircraft sa hangar ni Tan at nakatawag na ng pansin mismo sa Malacanang. Si Zaldy Co naman, nakasalukuyang nasa Amerika, ay umano'y pinupull out na ang kanyang fleet ng luxury jets at choppers mula Pilipinas. Ayon sa mga dokumentong nakalap, ipinaparehistro na ng kanyang Mississippi Aviation ang isang Gulfstream G350 na nagkakahalaga ng halos 36 na milyong US dollars. Bukod pa rito, meron din daw silang 5 luxury bell choppers na ginagamit para ihatid ang mga VIP guests sa kanilang luxury resort sa Albay. Pero higit pa sa mga luho, mas mabigat ang issue ng kanilang mga kinakaharap na kaso. Si Martin Romualdez ay nasangkot sa reklamo sa Office of the Ombudsman kasama sina Zaldy Co, Majority Leader Manix Dalipe at Representative Stella Quimbo kaugnay ng umano'y 241 bilyong pesos na budget insertions sa taong 2025 national budget. Ayon sa reklamo, may mga blank line items na nilagyan ng halaga matapos ang final approval ng BICAM report. Isang akto na itinuturing na falsification at graft. Bukod dito, lumabas din ang pangalan ni Romualdez sa mga investigasyon sa flood control kickbacks. Ayon sa testimonya ng ilang contractor, may mga opisyal at kongresista na kumukuha ng porsyento
mula sa halaga ng proyekto. Mariin namang itinanggi ni Romualdez ang mga paratang. Ngunit sa gitna ng kaliwat kanang alegasyon, nitong Setyembre 17, 2025, nagbitiw si Romualdez bilang House Speaker. Ayon sa kanya, ginawa niya ito upang hindi na madamay ang institusyon ng Kamara sa kontrobersya at upang mapanatili ang integridad ng Kongreso. Ang kanyang pagbibitiw ay nagmarka ng isa sa pinakamalalaking political shakeups sa kasalukuyang administrasyon. Samantala, si Zaldico ay iniugnay din sa parehong mga anomalya. Siya raw ang proponent ng mahigit 13.8 bilyong pesos na budget insertions para sa flood control projects. Lumutang din ang kanyang pangalan sa testimonya ng mga contractor na nagsabing may kickbacks sa mga proyekto ng DPWH. Tulad ni Romualdez, mariin itong itinanggi ni Ko at iginiit na gawa-gawa lamang at may bahid ng politika ang mga akusasyon. Kamakailan, naging usap-usapan ang biglang pagkawala ni Congressman Zaldico sa publiko. Ayon sa tala ng Kamara, simula pa noong pagbubukas ng ika-20 Kongreso noong Hulyo 28, 2025, hindi na siya regular na dumadalo sa mga sesyon. Bagamat nagsumite siya ng ilang excuse letters, maraming pagkakataon na absent siya ng walang sapat na paliwanag. Dahil wala na rin siyang hawak na posisyon sa anumang komite, lumitaw ang tanong kung paano maaaring ituring na excused ang kanyang paulit-ulit na pagliban. Lalong naging palaisipan ang kanyang pagkawala habang patuloy ang mga investigasyon tungkol sa malalaking flood control projects at budget insertions. Ayon kay dating kongresista Toby Tiangco, kabilang si Ko sa mga umano'y may kinalaman sa controversial na bicameral insertions, particular ang isang dagdag na pondo na umabot sa 3.8 bilyong pesos na nakapangalan mismo sa kanya. May mga dokumento ring lumabas na nag-ugnay sa kanya bilang proponent ng mas malaki pang insertion na aabot sa 18 bilyong pesos. Kung susuriin, napakalaking halaga nito para sa iisang distrito lamang. At malinaw na dapat sana ay ipinaliwanag ng mismong kongresista kung paano ito naisama sa national budget. Gayunpaman, hanggang ngayon ay hindi pa rin siya personal na humaharap sa mga investigasyon at tila may pumipigil para siya ay tawagin bilang resource person sa mga pagdinig. Para sa maraming Pilipino, ang sitwasyong ito ay nagpapakita ng kakulangan ng transparency at pananagutan. Ang bilyon-bilyong pisong pinag-uusapan ay mula sa buwis ng mamamayan, kaya't nararapat lamang na malinawan kung saan napupunta ang pondong ito. Sa kabuuan, parehong kinakaharap ni Romualdez at Ko ang mabibigat na tanong. Paano nila nagagawang pamunuan ang bansa habang nakapaloob sa mga kontrobersya ng yaman, luxury lifestyle at alegasyon ng korupsyon? Habang patuloy ang investigasyon, nananatili ang agam-agam ng publiko kung sino ba talaga ang pinaglilingkuran ng kanilang kapangyarihan. Ang bayan o ang sarili? Mag-iwan ng komento, huwag kalimutang i-like ang video. Salamat at God bless.